Good morning everyone. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. In Jesus' name above all names book, devotional book, ni Sister White. It's February 4, entitled Precious Savior. Makikita po din ito sa Gospel Warriors 517 and 519. Matthew 25 verse 36, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Text pa lang natin, dito inilalarawan ni Kristo na siya ay hubad at iyong pinadamit, siya ay may karamdaman at iyong binisita. Makikita natin dito na kung ano yung ginagawa mo sa mga taong nasa paligid mo, yun din ginagawa mo sa ating Panginoon. Every impulse of the Holy Spirit leading individuals to goodness and to God is noted in the books of heaven, and in the day of God, everyone who has given himself as an instrument for the Holy Spirit's working will be permitted to behold what his life has wrought. So, ang bawat kilos ng banal na espiritu na gumagabay sa ating mga puso, individually, ang kabutihan ng Diyos ay umaapaw sa atin. Ito po ay recorded sa talaan ng langit. At sa mga huling araw, tayo po ay tatayo sa hukuman ng Panginoon kung ano po yung ginagawa natin nung nandito pa tayo sa lupa. Kung nakikipag-cooperate po ba tayo sa banal na espiritu na kumikilos sa atin. Sa buhay natin, paano tayo nabago at paano nabago ang ating kapwa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan mo sa Panginoon. Pagpapatuloy, wonderful will be that revealing as the lines of holy influence with their precious results are brought to view. What will be the gratitude of souls that will meet us in the heavenly courts as they understand the sympathetic, loving interest which has been taken in their salvation. All praise, honor, and glory will be given to God and to the Lamb for our redemption. But it will not detract from the glory of God to express gratitude to the instrumentality He has employed in the salvation of souls ready to perish. So, napakamangha na kapag ang impluwensya ng banal na espiritu ay na-reveal po sa ating buhay, mga magagandang resulta ang lumalabas at may papakita natin sa ating mga gawa. At ito po yung gratitude ng ating mga kaluluwa. Nawa ipagmalaki po natin ang ating Panginoon sa kanyang ginawa sa buhay natin, kung paano niya tayo binago, at paano niya tayo niligtas, at paano niya tayo pinanatiling matatag sa hamon ng buhay. At luwalhatiin natin siya dahil wala naman pong ibinigay sa atin halos na pinagsisisihan natin, kundi ang lahat ng bagay ay pinagkaloob niya dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya luwalhatiin natin siya at ibigay sa kanya ang papuri at pasasalamat, mga kapatid, dahil tayo ay ginawa niyang instrument para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya kailangan tayong maghanda, kailangan tayong gumawa para sa mga kaluluwang napahamak. The redeemed will meet and recognize those whose attention they have directed to the uplifted Savior. What blessed converse they will have with these souls. I was a sinner, it will be said, without God and without hope in the world, and you came to me and drew my attention to the precious Savior as my only hope, and I believe in him. I repented of my sins and was made to sit together with his saints in heavenly places in Christ Jesus. Others will say I was a heathen in hidden lands. So, tayo nga ay iniligtas ng Panginoon. Kahit iba-iba yung ating lahi, kahit iba-iba yung pinanggalingan natin, wala pong pinipili. Tayo ay napaka-blessed po, mga kapatid, kasi tayo ay makasalanan, pero tayo ay tinubos sa walang bayad. Ang dugo ni Kristo ay pinagkaloob sa atin. Hindi ito kahit ano na mga ginto, hindi ito ginto o pilak, kundi ang dugo, ang banal na dugo ng Diyos, anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung wala tayong mga makasalanan, kung wala ang Panginoong Hesus, ay wala talaga tayong pag-asa sa mundong ito. Kaya nga, pumarito si Kristo para tayo ay maligtas. Kapag tayo nananampalataya sa Kanya at pinagsisisihan ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay tatahan sa langit na bayan na Kanyang inihanda. You left your friends and comfortable home and came to teach me how to find Jesus and believe in Him as the only true God. I demolished my idols and worship God, and now I see Him face to face.
I am saved, eternally saved, ever to behold him whom I love. I then saw him only with the eye of faith, but now I see him as he is. I can now express my gratitude for his redeeming mercy to him who loved me and washed me from my sins in his own blood. So kung tayo ay ginamit ng Panginoon para ma-reach out ang mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan, iwanan man tayo ng ating mga kaibigan, iwanan man natin ang ating mga mahal sa buhay, at ang ating mga tahanan ay atin pong iniwan para sa gawain ng Panginoon, ay ito po yung sasabihin ng mga taong ating naligtas, naligtas sila ng Panginoon sa pamamagitan natin dahil tayo ay ginawang instrumento ng Diyos. Kanilang tinaboy ang kanilang Diyos-Diyosan at sumamba sa tunay na Diyos at nanampalataya kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Kaya ngayon, sa ating buhay habang tayo gumagawa sa gawain, ay nananampalataya tayo sa Panginoon at nakikita natin siya sa ating mga mata sa pananampalataya. At the more tayong gumagawa, dito tayo pinababanal ng Panginoon. Ano man yung mangyari sa buhay natin, ay meron tayong obligasyon na ipaalam ang katotohanan sa ating mahal sa buhay at sa ating mga kapitbahay. At paano ba natin ipakita ito na makilala din nila ang Panginoon na nagligtas sa atin? Others will express their gratitude to those who fed the hungry and clothed the naked. When despair bound my soul in unbelief, the Lord sent you to me, they say, to speak words of hope and comfort. You brought me food for my physical necessities, and you opened to me the word of God, awakening me to my spiritual needs. You treated me as a brother. So ito po yung napakagandang senaryo na kapag ikaw ay binahagi mo yung katotohanan sa iyong kapwa, may panahon o sa wala, at kung ito yung iyong sinabuhay din, ay gaya nga ng sinabi ng Panginoon, siya, kung ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo, ganun din ang ginawa nyo sa Kanya. So kapag tayo ay nawawala na ng tiwala sa Panginoon, kailangan nating ipanalangin para magamit niya tayo at magising yung sigasig natin sa paggawa sa kaluwalhatian sa gawain ng Panginoon. Na kaatin pong bigyan ng pag-asa ang mga nawawala na ng pag-asa at pakainin natin ang mga nagugutom. So, itrato natin sila na gaya ng kapatid. Mga kapatid, ito po ay isang paalala sa atin na anuman ang mga mangyari sa atin, kahit nga ating kaaway ay kailangan nating ibigin, ay kailangan pa rin nating tratuhin gaya ni Kristo na paano niya tinrato ang mga kanyang mga kaaway. For the reflection for today's devotional, who most helped your decision to follow Jesus Christ? Do they know it? So, sino ba ang tumutulong sa'yo para magdesisyon na sumunod sa Panginoon? Nakakaalam po ba sila nito? Mga kapatid, maraming mga taong ginagamit ang Panginoon para ikaw ay magpagamit din sa Kanya. Kaya kailangang ihanda natin ang ating mga sariling gumawa sa gawain. Maging tapat tayo sa maliliit na bagay at ipagkaloob natin ang mga katotohanan upang tayo ay pagkalooban pa ng more than pa ng katotohanan na ninanais ng bawat isa. Kaya purihin ang Panginoon and God bless.